natin. And privilege na mai-share po sa inyo kung paano ba maging prospect magnet. Okay, so how to do the business and maging prospect magnet. So ito po konting background lang po sa mga hindi po nakakakilala sa akin. Nurse po ako by profession and nag-work sa BPO or call center. So technically parang new blood sa network marketing. Hindi ko sinasabing pinaka new blood kasi before po ako I am worldwide, may previous company tayo. Pero in terms of building talaga and talagang na-experience kumita, sa I am worldwide po natin na-experience talaga yun. So, katulad niyo po, kung bago ka sa ganitong negosyo, parehas po tayo. Wala akong idea kung paano mag-talk, paano magbenta, paano mag-build ng grupo. Wala talaga akong idea doon. Kumbaga, dito ko po siya lahat na tutunan. Okay, so yan po kami ni Mentor Dennis, no? Wala kami parehas na idea sa negosyo natin. Okay? And ito po, no, yung ating mga angel mentors, Mentor Pat, Mentor Grace, di ba? And syempre, Mentor Joyce. Yan po, and si Mentor Ikay, sila po yung kasama natin na inaaral yung negosyo. Sila po yung mga nag-build sa atin kung paano ginagawa yung business. So katulad niyo po, nung wala pang pandemic, hindi pa uso ang Zoom at ang live, talagang personal namin pinupuntahan yung mga ganitong mentorings, yung ganitong mga talks para talaga matuto. Okay, so we're very blessed na kahit Zoom tayo ngayon or kahit live, hindi mo siya tinitake for granted. Talagang nag-tune in ka para matuto ka. Kasi kapag ito inalis, di ba? Katulad before, nung wala pa namang ganito, talagang pupuntahan mo, mamamasahe ka, babiyahe ka, para matuto. Kaya yung mga live training sa office, no, kung kaya mo, puntahan mo talaga siya. Kung hindi mo man kaya ng araw-araw, kahit thrice a week or every other day, mag-train tayo sa office. Kasi iba pa rin pag live na nakakasama mo at nandun ka talaga sa learning venue kasama yung iba pang mga members and syempre yung mga top mentors. Okay? So ito po yung ating team, no, team Synergy Falcons, no, Synergy and Falcons po, team Synergy Falcons. Kasama po namin dyan sila Mentor Pat, Grace, and Mentor Dennis. So we're very blessed din po kasi alam nyo, habang hindi naman ano siya ito yung pinaka magandang way and pinaka madaling way para maging millionaire ka talaga. No? Kasi kung magiging millionaire ka sa ibang bagay, kunwari maging artista o dapat sobrang ganda mo or sobrang pogi mo. Kapag negosyo naman na traditional business, kailangan sobrang dapat malaki ang bulsa mo, no? Para talaga magkaroon ka ng income na malaki and magandang negosyo. Pero we're very blessed sa I Am Worldwide kasi dito hindi ganun kalaki yung kailangan mo puhunanin, pero you can be very, very successful. And ang masarap po doon, hindi lang ikaw yung nagiging successful. Marami kang taong makikilala at matutulungan dahil sa negosyo natin. Siyempre, sa binigay ni Lord na tool na I Am Worldwide. So before po, yung walang idea kung paano gawin yung business, because of this topic, na in-apply namin kung paano namin ginagawa yung negosyo, ito po yung resulta. Na consistent tayo nagiging top mover ng I Am Worldwide. Thank you, Lord. To God be the glory. And syempre, na-hit na po yung 8 million, going 9 million. Na-hit yung first car, second car. Ang masarap po doon, hindi lang po tayo yung nakakotse, ha? No? Sa downlines po sa mga leaders, madami na po. Dalawa na po yung naka-sports car, di ba? Ang latest po, si Mentor Babes and Jeremiah, then si Mentor Carl po, Mentor Jigs, Mentor Eric, Mentor Dan, Mentor MC. Sobrang dami ay nakaka-proud na naging Car Achievers Mentor Belly, Mentor Juliet, di ba? Mentor Morsita. Maraming po nagiging Car Achievers. Yun po yung masarap sa negosyo natin. Di ba? So, nagiging successful ka at the same time, maraming nagiging successful under your organization. Okay, so ito na po. Simulan na natin. Okay, 6:20. Dapat 7 tapos na tayo. Para nood tayo kay Mentor Ikay. Ayan, sa I Am Worldwide naman. Okay, so first is sponsoring and prospecting. Okay, so sponsoring po and prospecting, ito po yung buhay ng negosyo natin. It is the life of network marketing. Ibig sabihin, it's a never-ending process. Tuloy-tuloy dapat talaga siya. Okay? So, hindi porket, kunwari isipin mo si Mentor Peach, di ba, na Black Diamond na, tingin mo ba hindi yan na prospect? Tingin mo ba hindi na nag-sponsor yun? Naku, sobrang sipag nun mag-sponsor at ma-prospect. Kahit hindi mo nakikita yun ngayon. Grabe, laging may DR na bago yun. Laging may kausap lagi yun. Bakit?
nasa dugo na talaga. Okay, kumbaga passion na kahit mga top mentors, mga black diamonds, mga diamonds, passion na yung mag-share ng negosyo. Hindi na siya basta trabaho na kailangan kong mag-invite para may income, hindi. Kumbaga passionate na sila na talagang i-share yung business natin. Okay, and syempre, numbers game siya. Okay, dito mo may experience, no? Kapag kunwari nag-share ka lagi sa groups, sa mga marketplace, or if nag-ads ka, marami talaga mag-i-inquire sa'yo. Marami talaga. And kailangan mo lang isipin na maraming mag-i-inquire pero hindi lahat bibili. Hindi lahat magjo-join. Okay? And okay lang yun. Kasi ganun talaga eh. Um, Quantity versus quality. Okay? So maraming mag-i-inquire sa'yo, kailangan mo lang tiyagain, sagutin yung mga inquiries para matuto ka kung paano siya talagang ginagawa, paano ka magbi-build ng rapport, paano mo a-analyze yung tao, kung ito ba ay talagang dominante or kailangan na ng more explanation. Part yun ng proseso mo, ikaw, para gumaling ka sa negosyo at para mahasa ka sumagot ng inquiries. Ayan. Thank you po sa mga nagtatype, no? Hello po, Mentor Manilin. Okay? So, prospect as you go always. Ito po, tayo ay agent of hopes. Ang dami, no? Agents of hope lang pala. Okay, mali. Nabaliktad yung S. Agent of hopes or hope. Yan. So, ikaw, pag part ka na ng I Am Worldwide, huwag ka nang mahihiya. Okay? Pwede bang ipangako mo sa sarili yun na kapag ikaw part na ni I Am Worldwide, ginawan mo ng paraan para makapag-start ka kay I Am. Okay, huwag kang mahiya na I Am Worldwide mover. I Am Worldwide member ka. Be proud. Okay, be proud kasi yung i-share mo naman ay makakatulong sa health nila and sa bulsa nila. Okay? So, dapat prospect as you go. Dapat lagi kang may dalang flyers, calling card, di ba? Yung brochure mo, dapat lagi mong dala. Ang ganda ng brochure natin, di ba? Kasyang-kasya sa bag. Dapat lagi mong dala yun. Kasi hindi mo masasabi. Hindi mo masasabi kung kailan ka may mamimit na tao na kailangan ng negosyo natin. Okay? Kaya din po mas maganda na kapag bago ka, mas ini-expose mo yung sarili mo sa mga presentation, sa ganitong mga mentorings, kasi isa po yun sa way para tumaas yung confidence level mo sa negosyong ginagawa natin. Okay? So, dapat prospect as you go. Kahit nasan ka, dapat um, dala-dala mo yung materials mo para ipakita na part ka ni I Am Worldwide. Okay? So, sipag, tanim, minimum 2 to 5 per day. Kung ikaw ay full-time ka na kay I Am, meaning wala ka lang ginagawang ibang work, siguro pwede na yung 5, 3 to 5 na quota mo sa sarili mo. Dito naman kasi sa I Am Worldwide, hindi ka imo-monitor or hindi ka i-check lagi ni mentor mo. Hindi na mo naman siya boss. Okay? Pero kung ganun si mentor mo sa'yo, chinecheck ka lagi, may nakausap ka ba ngayon, may natok ka ba ngayon, nag-follow up ka ba ngayon, be grateful. Okay? Ibig sabihin, talagang gusto niya maging successful ka para i-monitor ka ng ganun. Pero dito, wala kang boss. Sarili mo yung didictate sa'yo kung gaano kadisiplinado mong gagawin si I Am Worldwide. Okay? And kami po, dumating kami sa point ni Mentor Dennis na kahit hindi kami i-check, gagawin namin yung business. Kasi ito lang talaga yung bread and butter namin. Kaya po, dumating yung point na nag-back to back kami ng Just For You Gold, Just For You Jade, and as of the moment, ito po yung ating direct referral. Okay, 245. Okay. Sila Mentor Lay and Mentor Park, Lodi rin yan eh. Mas marami yan. Ilan pa sila Mentor Lay? Because baka 400 na siguro sila Mentor Lay. No? Isa sa mga Lodi din yan. So tayo po, 245 direct and as of the moment, 8.499 po yung ating total income. Okay, so dahil po yan dito sa ating IM5 habit. Okay? So, or yung ating prospecting or paano tayo naman prospect. So, ayan po yung record ng mga Just For You natin. 260, grabe oh. Mentor Ricky, 260, dami pala. No, ayan na. So, basic sales and network marketing while in ECQ pa, no? Pero pwede mo naman to gawin kahit wala ka sa ECQ dahil social media naman yung ating negosyo. Okay, online naman talaga siya. Okay? So, use all your social media platform. Okay, platform. So, Facebook, Instagram, Messenger,
TikTok, di ba? Link, flyers, calling card, etc. So, dapat lahat ng kaya mong ma-maximize, i-maximize mo. Okay? So, lahat ng kaya mong gamitin, gamitin mo. Okay, so yung Facebook mo, kunwari yung My Day and Story. Lagi ko sinasabi sa mga downlines or sa mga leaders po ito, huwag kang papayag na walang laman ang My Day mo. Okay? O ang story mo. Kasi ano yan eh, free advertising yan na walang option yung taong titingin kundi makita yung My Day mo and story mo. Okay? Kahit inex niya yan ng inex, makikita at makikita na yan. Kahit mabilis pa na yan inex, nakita pa rin niya yung story mo. And kapag ang tao, lagi niya nakikita ang isang bagay, na-follow up siya dun. Okay? So, i-maximize mo, di ba? Prospect list. O, kunwari, yung Instagram, ako pag minsan pa nag-post ako sa timeline, automatic sinishare ko sa Instagram para kasama na rin siya doon, di ba? Kumaga, iba kasi yung network mo sa Instagram eh. May mga taong hindi active sa Facebook pero active sa IG. Same with TikTok. Di ba? Ang dami lalo ngayon. Ang daming active ngayon sa TikTok na hindi naman active gaano sa FB. Okay? So, prospect list, ito po kailangan gawin talaga. Okay? Kahit hindi malaking notebook, pero sa may listahan ka ng mga nakakausap mo, mas maganda. Kesa yung nasa messenger lang siya. Kasi mas mahirap mag-backread eh. Diba? At saka iba pa rin pag sinusulat mo. Kumbaga may listahan ka talaga na pwede mong i-follow up. Ginawa namin yan ni Mentor din nung nagsimula kami. So, hiwa-hiwalayin mo. Sino ba yung mga nag-inquire sa'yo sa health? 'Di ba? Sa products, sa pera o kaya sa income, commission. Ito ba yung mga taong may authority, maganda yung trabaho nila, maganda yung position nila sa work nila? Ito ba yung mga taong wala namang problema sa kalusugan, wala namang problema sa pera, o wala namang problema, wala din silang authority, pero sila yung may kailangan ng ganitong business. Okay? Mga gumagawa talaga ng paraan. Kasi minsan, i-judge mo no? Ay, wala namang pera yan. Tapos, wala namang trabaho yan, hindi naman kaya mag-pay in yan kahit copper. Pero, i-share mo pa rin yung I am worldwide. Kasi mali mo, sila yung mga taong gumawa ng paraan, di ba? Mali mo, ma-inspire sa mga stories ng mga YEP or ng mga full-time mom o ng mga OFW, ma-inspire sila. Okay? So, tapos, kunwari, yung mga ambassadors natin, na sila Park Seo-joon, yung mga fans ng mga yan, ng ating mga ambassadors, pwede mo rin silang i-prospect. Ilista mo. So, kunwari, ikaw, naka-ads ka, tapos marami nag-i-inquire sa'yo, hindi naman bumibili ka agad, pwede mong i-add sa Facebook. I-add mo sa Facebook, tapos kung tingin mo quality, yung conversation yung dalawa, hindi man siya bumili ngayon, hindi man siya nag-join ngayon, pero nakita mo yung profile niya, okay, talagang na-feel mo through her or his response na talagang interested siya, ilista mo sa prospect list para may babalikan ka kung kailan mo sila ifa-follow up. Kunwari sinabi sa'yo, sige po, sa 15 po, sa sahod ko, kukuha po ako. O di ilista mo sa ano mo, sa notebook mo, follow up on 15th. O, di ba? Paano kung wala kang listahan? Inad mo lang sa Facebook, hindi mo alam kung kailan sila maka-follow up. Okay? So, have your checklist daily. Ito sinabi to ni Mentor Ikay nung nag-meeting kami, no? Para daw mas magiging productive ka sa araw-araw, mag-checklist ka. Okay? So, mag-checklist ka. Totoo yun. Kasi, minsan ganun din ako. Nung ginawa ko tong PowerPoint na to, while in ECQ pa, di ba? Effective talaga siya pag may checklist ka. Kasi, alam mo yung mga hindi mo nagagawa eh. Alam mo yung mga hindi mo nagawa at yung mga kung ano lang talaga yung nagawa mo. Magugulat ka, di ba? Kasi kung wala kang checklist, ay, wala pala akong ginawa ngayong araw. Nag-posting lang ako sa marketplace saka sa groups. Di pala ako nakapakinig ng training. Kunyari, malayo ka sa office. Di pala ako nakapakinig ng training. Di pala ako nakapag-mentoring. Di pala ako nakapag-ganyan. Di pala ako nakapag-ganito. Di ba? So, mag-checklist. Isanayin natin na magkaroon tayo ng checklist ng mga things to do natin para mas maging productive tayo. Okay? How to market online. So, since online business naman talaga tayo at marami tayong mas nakikilalang mga cold networks sa online. So, Facebook timeline. Okay? So, sa Facebook on timeline mo, hindi naman kailangan laging benta ng products, laging padala ipopost mo dyan. Actually, kapag main Facebook mo, dapat talaga more on lifestyle,
pampa-curious. Okay? Curiosity post ang mga igagawin mo dyan. Pero, mag-post ka pa rin ng products. Kunwari, once a week, mag-post ka ng barley, ng sales mo, o kaya ng padala mo. Ako, once a week, nag-post ako ng padala ko sa LBC, sa DHL, di ba, yung mga process sa office. So, PI, ito yung pwede mo maging guide. PI is products, income, events. Tapos, ito talaga. Ito yung naging sikreto. Hindi naman sikreto, no? Open secret siya. Kung kasi nung before hindi pa kami nag-ads, no? Hindi pa kami nagana ng ads noon. Masipag lang po talaga ako mag-post sa groups. As in, until now. And pag tinatanong ako ng mga leaders ko, Meds, paano ka nagma-market ngayon? Nag-share pa rin po ako sa groups. Oo, tsaka yung mga, ang ginagawa ko, from page to groups. Yung pin post ko sa page ko, yun yung sinishare ko sa groups. Okay din yung discussion, yung right discussion. So, dapat, kung ikaw, goal mo, mag-post ka sa groups, ilagay mo sa checklist mo. Post 10 in the morning, 10 in the evening. Diba? Tapos, dapat makikinig ka lagi ng training. Okay? So, yun. Post sa groups and page. Post 3 times sa page mo kung ikaw full-time ko. Kahit nga hindi ka full-time eh. Kasi may schedule post naman sa page eh. Dapat laging may laman ang page mo. Ang dami pong members na ni I Am Worldwide. So, imaginein mo lahat yun may page. Anong edge mo sa page mo? Okay? So, dapat updated lagi ang post mo sa page mo. Kung ikaw naman ay naka-ads, good. Diba? At least, yun yung isa sa mga edge mo sa mga page na hindi naka-ads. Pero make sure mo pa din na laging may post pa din ang page mo. The more na mas maraming taong makakakita sa page mo, the more na dapat mas lagi siyang updated. Okay, huwag kang papayag na walang post ang iyong page. Tapos, stories, yan, engaging yan. Yung pagla-live, yan, maganda yan sa Eagles, no? Marami ako nakikita nagla-live. So, dapat magla-live ka every now and then. Kasi nakakadagdag siya ng engagement. Spiral marketing. Ano ibig sabihin ng spiral marketing? Yung paikot. Paikot siya hanggang sa palayo sa'yo. Ibig sabihin ng spiral marketing, uunahin mo yung mga taong malapit sa'yo kesa malayo sa'yo. Okay? So, sino ba yung mga malalapit sa'yo? Yun yung mga kakilala natin. Okay? So, kakilala mga kamag-anak, di ba, kapatid, di ba, kapitbahay, biyanan, bayaw, lahat ng malapit sa'yo. Dapat yun ang uunahin mo kasi magugulat ka. Di ba, may ganong experience mo, no? Yung hipag ko pala, nag-member. Hindi niya kasi alam na member ako. O, di ba, sayang. Na-encode na. Di ba? So, dapat pag malapit sa'yo, unahin mo. Ayan. So, pwede ka naman lumayo. Kaya lang, mas maganda unahin mo yung warm market mo and yung hot market mo. Ibig sabihin ng hot market, yung super close mo. Tapos, pwede mo nang isabay yung mga pagpo-post mo sa social media para sa mga cold market mo. Okay? So, goal is, madami ka matulungan through your business. So, again, wag ka mahihiya. Though madami ka matulungan, video call mo yan, chats, yung mga ginagawang videos, di ba, nila Mentor Pitch. Kami, gumawa din kami nila Mentor Dennis, di ba? And Mentor Carl, yung talagang presentation namin na 21 minutes lang. Sinasend ko rin sa mga leaders. Kasi para kahit hindi sila available for video call, makita nila na na mapanood nila yung presentation, okay? So, maraming time ngayon. Ayan. So, kung ikaw ay full-time, marami ka talagang time. Imagine mo dapat 8 to 9 hours ang in-spend mo kay I Am Worldwide. I-treat mo siya as parang trabaho mo. Kung ikaw ay full-time kay I Am, tratuhin mo tong trabaho mo na pag wala kang nakausap, wala kang nasharean, wala kang makakain. Dapat ganon. Di ba? Wala na talaga. Kumbaga, ito lang talaga yung pagkukuhaan mo ng income. Wala nang iba. Okay? Maraming taong gusto kumita ng malaki kasi nga no, pandemic yan. Okay? So, ito naman. Active versus passive marketing. Ibig sabihin ng active marketing, yung ikaw yung talagang tumatrabaho para mag-market ng I Am Worldwide. Pag passive kasi, ibig sabihin, nag-iintay ka lang ng inquiries. Okay? Kunwari, nag-post ka, okay? Nag-post ka sa groups. Dahil nag-post ka sa groups, nakapaggawa na ako ng ng trabaho ko ngayon, nakapag-post na ako sa groups. Mag-iintay na lang ako ng inquiries. So, passive, yun? Passive marketing yun. You're just waiting for inquiries, comments, calls, chats, di ba? Ganun siya. Pero ang active, ito yung ikaw yung nag initiate.
Oh, nagpi-PM ka, nag-DM ka sa mga warm network mo, 'di ba? Nagpo-form ka, family, occupation, recreation message. Nagre-reconnect ka sa mga kakilala mo or kaya dun sa mga nag-inquire sa'yo before, fina-follow up mo. So it's also a way of active marketing. Yung follow-ups, active way yun ng pagmamarket mo. Okay? So make sure mo sa checklist mo everyday may follow-up. Dapat nakakapag-follow up tayo. Ikaw, okay? So active means ikaw yung nag-initiate ng action. So boosting, ayan, nag-boosting ka, nag-ads ka, nag-send ka ng message sa mga prospects mo, nag-follow up ka sa mga nag-inquire sa'yo. So follow up on from your prospect list. Tapos form, ito yung nag-reconnect ka. Push and pull. Ano yung push and pull? Technique ha. Ito si Mentor Dennis yung magaling sa push and pull eh. So push and pull, ibig sabihin nito yung mangangamusta ka ng kakilala mo. Mangangamusta ka ng kakilala mo. Tapos, syempre mangangamusta ka, kamusta ang trabaho mo, ganyan. Pero may gusto sana akong i-offer sa'yo eh, na na opportunity. Kaya lang, so in-offer mo. Tapos pinush mo, in-offer mo yung opportunity, tapos ipupull. Kaya lang, baka kasi hindi mo na to kailangan. Baka kasi marami ka ng ipon. So, ibibigay mo pero babawiin mo. Push, pull, push, pull. Pero naisip ko kasi baka makatulong po sa family mo. 'Di ba? Hindi naman masama kung magkakaroon ka ng pandagdag. Kaya lang naisip ko kasi baka di mo na rin kailangan eh. Kasi baka busy ka masyado or baka marami ka ding income na pinagkakakitaan ngayon. So, ganun yung push and pull. Okay? Again, kailangan mo siyang itry yung mga strategies para malaman mo na effective siya sa'yo. Kasi hindi mo malalaman kung di mo siya susubukan eh. Kung effective ba yung pag-PM, effective ba yung pag-follow up, effective ba yung push and pull, kung di mo siya itatry. Lahat ito, kaya namin siya, or hindi ko sasabing master namin siya eh. Pero kaya kami nagka-resulta sa ganitong bagay dahil ginagawa namin siya araw-araw. Siguro yun yung proper. Kasi again, hindi po kami magaling ni Mentor Dennis, okay? Talagang, ano lang, ginagawa lang namin siya everyday. So, bots, chatbots, ito po, before libre siya, pero ngayon alam ko paid na to, no? Yung mga automatic reply sa page mo, siniset up mo siya, ngayon alam ko paid na siya. Pero again, mas okay kung ikaw muna yung sasagot para at least ikaw mahasa ka agad sumagot ng inquiries. Kasi kung gagawin mo agad to ng chatbots, yung page mo, mga automatic reply, so paano ka matututo ka agad, di ba? So mas maganda, ikaw muna yung sumagot personally. At the same time, ang mga tao ngayon, yung mga clients natin, mas gusto nila na tao yung kausap nila. Di ba? Kesa robot or kesa automatic. Ayan. So pages, yung page natin. Ayan. Okay, so ito Basic Sales 101. So attractive page. So dapat yung page mo again laging may post and mas maganda kung andun lagi yung mukha mo. Okay, so mas kunwari ang profile pic mo sa page mo is ikaw, mukha mo kasama si Barley o kaya si Maritoni. Kunwari kami yung page namin ni Mentor ni Mentor Dennis is kami dalawa doon yung nasa profile ng puro organic. So mas maganda ganun kasi mas mabibuild mo yung credibility mo. So, attractive page, engaging, current events, income, products, motivation, message, mga funny saying, o kaya mga funny quotes, ganyan. So, ito yung motivation every morning, Bible verse, pwede mo rin ilagay yan sa page mo. Kasi nakakadagdag siya ng engagement. Okay, so dapat yung page mo and at the same time, yung timeline mo, dapat naaayos mo siya. Okay, so make sure mo na may posting yan na nakaka-inspire and nakaka-motivate ng mga taong makakakita. Okay, so very effective yan. So every morning, pwede mong gawin yan sa page mo and with your timeline. Okay? So ako ang ginagawa ko din ngayon, sinishare ko yung mga post nila VP, nila press, tapos minsan yung selfie, lalagyan mo ng mga kung anong saying. Okay, minsan yung pinaka-word lang talaga na sayings. Diba? Ayan. So trust and resistance. Okay, resistance. So number one rule, pag may nag-inquire sa'yo, mentor, na hindi mo kakilala, make sure mo na i-check mo yung profile nila bago ka sumagot. Okay? Para pag nire-reply mo na sila, may idea ka kung anong background nila, ano itsura niya, ano siya, taga saan siya.
Kasi diyan ka makakakuha ng pwede mong i-rapport sa kanila. Okay? So, number one rule, open their FB profile. So, check their location, family, background, age, status, or minsan diyan ka makakita sa profile nila. Kung baka parehas kayo ng hobby, nagmumotor din siya, mahilig siya sa kotse, tapos o kaya mahilig sa BTS, ganyan, di ba? So, makakakuha ka ng idea ng common ground nyo nang pwede niyong pag-usapan. Okay? So, what's in it for me? So, mas maganda kung malaman mo agad yung needs niya. Bakit ba niya kailangan ng barley? Bakit ba niya kailangan ng opportunity? Bakit ba siya naghahanap ng additional source of income? So, normally, ako po, pag may kami ni Mentor Dennis, no, pag may mga inquiries kami, natanongin namin para kanino po ba yung barley, pag sa barley siya, or kapag talagang naging interested siya sa negosyo, i-share naman yung story namin kung paano kami nag-start, syempre yung income, and then natanongin namin, bakit po ba nyo gusto maging ano, para saan po pala yung extra income na kailangan, na gusto nyo ba, bakit po kayo naghahanap ng opportunity? Kasi yan yung ibabalik mo sa kanila habang nagko-closing ka, kung bakit sila naghahanap ng negosyo. Okay, ng income. So, what's in it for me? So, send your script or message based on their info and background. Kung may script ka, okay yun. Send mo yung script mo kung sa umpisa. Pero habang inaalam mo yung needs niya, mas magandang personal touch. No? Okay din kung wala kang script masyado. And kapag nasanay ka na talaga kasi kumausap ng mga clients, magiging natural na siya. Hindi na siya magiging scripted. Okay? So, ayan. So, yung background nila, ayan. So, yung base sa binigay nilang info. Okay? So, doon ka base ng mga reply mo sa kanila. Tapos, send a picture of you with the products and checks. So, kaya tayo sa I Am Worldwide, laging nag-picture. Okay, kasi magagamit niyo po yan, mentors. Kapag may kausap kang kliyente, may mai-send ka sa kanila. O kunyari, nakipicture ka sa mga newest car achiever. Eventually, ikaw naging car achiever ka na rin. Nakipicture ka sa mga may income na cheque. Tapos ikaw nagkaroon ka na din. Mas maganda kasi yung nakikipag-usap ka sa tao na may picture lagi. Para hindi siya boring. Hindi siya yung puro word lang na conversation lang yung na makita mo. Kumbaga, mas may imagine niya yung isang bagay pag may picture kang pinapakita. Okay? So, ayan, kaya tayo laging maraming pictures. So, kunwari, totoo ba yan? Totoo ba yung income na yan? So, pakita mo picture mo sa check eh. Picture mo na nag encash ka, di ba? So, or picture pa sa office, kaya minsan yung iba nagla-live, di ba? Pag check day. So, yun, send a picture of you with the product and check. So, testimony based on their inquiry. So, depende rin. Kung ang inquiry nila ay barley, mag-send ka ng testimony ng barley. Kung ikaw mismo, user ng barley, yung pag-inom mo sa umaga o pag-inom mo araw-araw ng barley, mag-selfie ka niyang kahit minsan. Okay? So, nainom ka din naman ng barley. So, mag-selfie ka, nainom ka, nagitimpla ka, ilagay mo yung mukha mo. Isama mo yung mukha mo na ikaw mismo user ka ng product. Kasi pag may nag-inquire sa'yo na nabibili ng barley, alam niyo po, ako po mismo umiinom ng barley, pati family ko po. Nag-video pa nga ako minsan. Dati pa nga nag-video pa nga eh. Pag nainom ka ng barley, video pa. Eh, sinisend ko rin yun sa mga kliyente. Ito po ako mismo nainom ng barley. Oh, di ba? Naka-video pa, may background sounds pa. Di ba? May background music pa yung video. Okay, so testimony based on their inquiry. Kung yan naman ay full-time mom, working, nasa abroad, naghahanap ng extra income, napakadami nating testimony na pwede mong isend. Okay, so ang tawag po dyan, matching. Ima-match mo yung resulta ng business partners natin dun sa background nila ng ating mga kliyente and sila mismo. Ima-match mo kung ano. Kasi dun sila makaka-relate eh. 'Di ba? Kaya matching. Dun sila makaka-relate na, ay, pwede rin mangyari sa akin yung nangyari dun sa pinakita niya. Ay, pwede rin mangyari sa akin na kumita at maging successful kasi yun nga o kaparehas ko naging successful. Okay? So, follow-up message based on their background. Okay? So, pagka-follow up naman ng message, ito, ako din pa nag-follow up ako, lagi may pictures din. So, paano ako nag-follow up? Um,
Lagi akong may picture sa office, pictures ng pay-ins, o kaya kunyari kung ako man mismo wala akong pay-in nung araw na yon. Pero maraming pay-in sa GC, sa team. Yun yung ihisan ko sa kanila. Okay? Pero syempre, mas may maganda pa rin kung ikaw yung nasa office, nakipicture ka ng pera, ng pay-in sa office, mas magandang pang follow up yun. Naki-video ka, ganyan. So, hindi mo inaangkin na sa'yo yung pay-in na yun. Pero sabi mo, "Hi ma'am, ito po, may bago kami business partner na magsa-start ng negosyo sa I Am Worldwide. I'm very excited po para sa inyo na makapag-start din kayo." Oh, totoo naman yun na bagong business partner mo yun sa I Am Worldwide. Talagang nag-start siya ng I Am, hindi mo inaangkin na sa'yo. Okay, so anong, ito po lahat, no? Yung mga pictures mo, yung pag-post mo sa social media, sa Facebook, parang ang ginagawa lang talaga natin is ini-expose mo yung negosyo mo para makita ng audience mo. At doon magkagawa yung sinasabi nilang prospect magnet. Kasi paano ka lalapitan ng prospect kung hindi mo pinapakita yung negosyo mo? Di ba? So, the more na pinapakita mo at nagpo-post ka ng business mo, that's the time na lalo silang curious. Di ba? Kung matagal ka mag-post, I mean, kasi, aray ko, matagal kasi ako mag-post. Pero kung hindi ka nagpo-post ng negosyo mo at hindi ka nagpapa-curious, paano sila mag-inquire? Di ba? Ayan. So, ABC rule in sales, okay? Kasi meron po tayong ABCs of success. Yun yung training na topic. So, attitude, belief, commitment, diba yun yun? Ito naman po yung ABC rule of success, ABC rule of sales. So, ibig sabihin po ng ABC rule in sales is always be closing. Okay? So, lagi ka nagko-closing. So, pag tinanong, kasi before na tinanong kami, kailan ka nagko-close ng sale? O kailan ka nagko-close ng deal? So, normally ang sagot, kapag after na ng talk, doon ka nagko-close ng sale. Wait lang po. Ayan. So, normally ang sagot, kapag ending na, doon ka nagko-close ng sale. Pero hindi. Naintindihan namin na dapat pala always be closing ka. Sa umpisa pa lang, nagsa-start ka na unti-unti mag-closing. Through rapport, hinihingi mo kung ano yung mga kailangan niya, inaalam mo kung bakit na kailangan ng negosyo, inaalam mo yung deepest why niya, hanggang sa pa nasa gitna na kayo ng talk, babalikan mo ulit yun. Di ba nabanggit mo kanina, yung parents mo, ganito, ganyan, kailangan ng barley. Imaginein mo na lang, naka-Jade package ka na, may free 50 boxes ka pa, healthy pa kayong buong pamilya mo. O, di ba? Tapos nabanggit niya kanina na kapag itong extra income na to, nakuha niya, malaking tulong sa family niya. O, ito, tinan mo, pag nag-Jade ka, may just for 300,000 ka, apat lang. Hindi mo naman gagawin mag-isa, tutulungan ka namin. Di ba? So, yung paghingi mo ng mga information niya, yun yung mga gamit mo para mag-closing every now and then. Hindi kung kailan patapos na yung talk, dun mo siya ipupush ng todo. Dun mo ibabaksak lahat para mag-closing. At least, pag always be closing ka, start to end, umpisa pa lang, unti-unti ka na nagko-closing sa kanya. Para pagdating ng dulo, mas onti na lang. Hindi na nasiksik lahat doon ng pagpupush mo. Okay? O kaya ng pagpapaintindi mo sa kanya kung bakit na kailangan ng negosyo. Okay? So, may iba naman po ng ABC, no? Yung advisor, bridge, client, iba naman yun. Iba naman po yun, di ba? Sa mga pag-invite naman siya. So, logical needs versus emotional needs. So, ito yung logical needs, ito yung what needs. Ano? Ano yung kailangan niya? Emotional needs, why needs? Bakit niya kailangan? Kasi alam niyo po, maraming bumibili ng mga bagay-bagay dahil sa bakit nila kailangan. Or hindi sa ano eh. Kunwari, iPhone 15. O bakit ba nila, ang daming bumibili po ng iPhone 15 kahit gaano kamahal, di ba? Kasi emotional needs nila, nakukuha yun. Di ba? Yung mga pang lip tint, ayan, lipstick, tamaan ka. Ang dami ng lipstick, di ba? So, ba't ka bili ng mga ganong bagay? Ang dami-dami naman. Ilang balabi mo, sabi sa akin ni Winter Dennis. Ilang balabi mo. Kasi why needs emotional needs. Kumbaga, bakit ba kailangan? So, kapag nalaman mo sa prospect mo kung bakit niya kailangan ng barley, bakit niya kailangan ng opportunity, bakit niya kailangan ng ganitong income, di ba?
alam mo kung paano siya talagang paparealize sa kanya. Imagine mo na lang, nakatulong sa'yo itong negosyong to. Kumikita ka at least 100K per month. Anong pwedeng ibigay nun sa family mo? Kung lagi mong problema yung pera, lagi na lang, taon-taon, this time, gagawa ka lang ng isang beses na paraan para masimulan mo yung negosyong hindi na problema ka sa pera. Diba? So, ask the right questions. So, probing questions. Ang tawag din sa nursing, no? Or call center sa BPO. Probing question. Open-ended question. By asking the right question and probing question, dun mo makukuha yung mga problems nila, yung mga challenges nila, na ikaw ang magbibigay ng solution. Okay? Dahil sa negosyo natin. So, okay? So, FAB. Ano yung FAB? Features and benefits. Okay, so ano ba yung features and benefits? For example, I am worldwide. Ang feature ng I am worldwide ay may just for you, may give me five, one account policy. Yan yung features. Ang benefit, pag one account yung feature, one account policy, ang benefit niya, automatic spillover. O, kasi one account policy lang eh. Ang feature niya, just for you. Ang benefit niya, may 40K kang bonus lagi. O, sa Barley, ang feature niya sa barley, ang features niya is all organic. All organic. Wala siyang kahit anong ingredients. Barley lang talaga, 'di ba? All organic. Yun ang feature ni barley, all organic siya. Ang benefits niya, wala siyang side effects. Wala siyang overdose. Kasi all organic siya. So dapat alam mo yung features and benefits ng negosyo natin. Okay? Ito, sa mga BODs, di ba, sa BODs natin, ang feature ng mga BODs natin, sobrang generous, at the same time, ang tagal na sa network marketing industry, more than 20 years na sa network marketing industry. Ang benefit nun sa atin, alam na alam nila yung ginagawa nila. Si Press AM and si DPI ka, dahil generous, all out. All out sa mga incentives, all out sa mga pamigay, di ba? Mga paraffle, yan. So, yun yung features and benefits, okay? So, matching, again, yung gender, location, career, age, physical appearance, health, marital status, kung single ba yan. So, dapat yun yung mga inaalam mo sa umpisa. Okay? Kapag may kausap kang prospect, alamin mo na yung name niya, location niya, age niya, working ba siya. So, think outside of the box. So, ito, pag may isip ka na gawin agad, i-apply mo na kaagad. Huwag mo nang patagalin kasi yung law of intents. Ito kasi galing to kay Mentor Dennis, no? So, yung law of intents, ito yung bagay na kapag may naisip ka, i-apply mo na kaagad. Kasi andun yung excitement mo, andun yung eager mo para gawin siya, kaysa yung papatagalin mo pa. 'Di ba? Papatagalin mo pa bago siya i-apply. Kapag kunwari, pinatagal mo lang one day, hindi na ganun kataas ang excitement mo. So, yung result niya, pwedeng mas maigaganda pa sana kung in-apply mo siya kaagad. Okay? So, yun yung law of intent. So, kapag may naisip ka na kaagad na idea, sabihin mo kay mentor mo, pag okay sa kanya, go, apply mo na kaagad. Huwag mo nang patagalin siya. Kasi kapag pinatagal mo yung excitement mo, mababa na nun. Okay? Tapos, think outside of the box. Ito, hindi naman talaga siya outside of the box, no? Pero let's say may inquiry ka. Imbes na i-chat mo lang siya, i-video call mo na. Di ba? Tawagan mo na kaagad. Kasi ganun eh, marami naman siya nakakachat eh. Ano yung kaibahan sa'yo? May nag-pay in sa akin, gano'n, no? Kasi, ang dami niya na nakaka-chat, pero ako lang yung nag-offer na tawagan siya. Ako lang yung nag-offer na tawagan siya at i-video call siya. Tapos sa akin siya nag-pay in. Alam mo, ma'am, sa lahat ng nakachat ko, ikaw lang yung nagsabing tawagan mo ako. Nakausapin talaga ako ng call. Okay? So, goal is pay-ins and tanim ng marami. Okay, so ang goal mo, syempre, bagong business partners and makapagtanim ka everyday ba? Ibig sabihin, pag nagtatanim ka, lagi kami nakakausap daily at the same time, may mga nai-share ka nag-share ka, nag-i-expose ka ng negosyo mo. Okay, call and DISC based on their profile. Ano naman po yung DISC, no? Sa mga hindi pa nakakaalam ng DISC, may training po tayo niyan. Yun po yung personality test. Okay, so wala pong tama, walang mali doon. Okay, so chat, detailed conversation versus comics conversation. Ito po yung sinasabi ko kanina, no? So, kaya kailangan may picture ka lagi ng I am ID mo, ng mga testimony, ng mga collage, pictures,
use 3 to 4 pictures when posting. Okay? So, and dapat doon kasama ka doon sa picture na. Ito po yung time na may mga food court pa, no? Pero laging kasama yung mukha namin dyan. Pa nagsisend kami ng mga detailed information kay client. Laging kasama yung mukha natin. So, tapos laging may picture para hindi sila boring. Kasi, mas nai-imagine nila, mas nakakita nila yung pwedeng mangyari sa kanila kapag may picture ka. Okay? So, how to invite din to? Ito, pwede mo rin to ilagay yung mga underdogs. Ano ba yung mga underdogs? Yung mga hindi mo akalain na, na magiging successful pero naging successful. Malalapit ang loob ng tao dyan. At the same time, mas naiisip nila na ito nga na kaya eh. Dapat siguro kaya ko din siya. Okay, so for example, si mentor John Matt, yung naglabas ng kotse, 'di ba? Dating pahinante. 'Di ba? Dating pahinante. 'Di ba nag-trending siya sa Facebook? 'Di ba? Yung picture niya before and now na talagang car achiever siya. So, pwede mo i-post yung mga ganun and pwede mo rin i-send yun sa mga clients mo. Lalo na kung may mga kausap ka na ganun din yung background. 'Di ba? Mga dating construction worker, pahinante, OFW. Yan. So, mag-save ka ng mga ganyang pictures. Gawa ka ng albums na sa cellphone mo para hindi ka mahihirapan pag mamimili ka kung ano i-send mo sa kanila. Okay, so how to invite clients to our office. So ito na yun, ngayon, di ba? So pagla-live mo lang lagi, pag check a day, pag may invite ka, mas maganda po sa office para at least makita niyo po talaga yung lugar natin and talagang legit yung negosyo natin na kasi makikita niyo po mismo yung office natin. So use folder pictures, short video sa phone mo. Ito, ginagawa ko siya ngayon na ulit, no, kasi nawala lahat ng record ko sa phone. Pero mas mabilis siya. Unti-untiin mo ko na lahat ng FDAs, lahat ng videos, marketing, naka-file siya sa IM documents mo, pictures ng mga product, IM products, picture ng mga cheque mo, IM checks, 'di ba? Naka-organize siya. Para pag may gusto kang i-send na something sa leaders mo man o sa mga clients mo, mabilis mo siya mahahanap. Mabilis ka makakapag-send kasi nasa albums na siya. Okay, so follow up. Again, sa pagka-follow up, ayun, send pics of new business partners, company, events, success stories, etc. Okay? So, yun, yung mga success, lalo na ang dami po nating car achievers sa team. So, isend mo yan, no? Lalo na kung nurse yan, si Ma'am Jen from USA, kahit nurse na sa ibang bansa, pero naka-Tesla dahil sa I Am Worldwide. Di ba? So, isend mo yung mga ganong testimony results. Kasi marami ka may encounter na clients. And sobrang dami naman natin sa I Am Worldwide na may resulta na iba-iba yung background. Kaya make use of it, 'di ba? Gamitin mo 'yon as testimony sa negosyo, 'di ba? Kung wala ka pang result ngayon, wala ka pang testimony ngayon, okay lang 'yan. Magkakaroon ka niyan, maniwala ka. Kailangan mo lang i-maximize yung mga meron ka sa paligid mo ngayon. Okay? So, 80% ng pay-in 80% ng pay-in, 5 to 28 times na follow-up. Okay? So, totoo yun. Diba? So, bago ako nag-join, after 3 years, nakailang tingin sa mga post bago na talaga na-curious ng bonggang-bongga si Mentor Peach. Diba? Si Mentor Peach, sabi niya, 6 times siya na follow-up. On ika-6 times, dun siya nag-join. Di ba? So, wag ka mapapagod hanggat hindi sa'yo sinasabi nung prospect mo na tigilan mo na ako. Hindi ako mag-join sa I Am Worldwide. Hanggat wala kang ganong naririnig sa kanya o nababasa sa kanya, wag kang titigil. Mag-follow up ka lang na mag-follow up hanggang sa mag-join siya. Kasi malay mo, pag nag-join yan, mentor EK pala yan, mentor pitch pala yan, di ba? So, again, yung akala mong sayang na inquiry, yung akala mo na hindi pala bibili kasi nag-inquire lang ngayon, hindi mo, kasi isang beses mo lang siya na-encounter. Di ba? Kaya tiyagain mo. Tiyagain mo. Ilista mo yan sa mga prospects mo and clients mo. And again, make sure na may expose mo yung negosyo mo kasi wala naman talagang secret sa pagpo-prospect. Hindi naman talaga, ay, siguro sobrang blessed niya kasi ang dami niyang directs, ang dami niyang prospect, ang dami niyang pay-ins na DR lagi, hindi.
tingnan mo kung ano yung ginagawa ng taong yun. Kasi pwedeng-pwede mo rin gawin yun. Pwedeng-pwede rin mangyari sa'yo yun. Okay? So, yun lang po again. And ito po yung ating last slide. No, again, I say to you that if two of you agreed on a earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. So, Matthew 18:19. So, ito, mentors, no? Kung tingin mo, ikaw nag-start ka pa lang, akala mo wala pang naniniwala sa'yo, wala pang nag-stay na leader sa'yo, na team sa'yo, alalahanin mo lagi na yung, kunwari, wala pa talaga nagtitiwala sa'yo, wala ka pang downlines. Ano yung, if two of you agreed on earth concerning anything? Ibig sabihin, kahit mag-isa ka pa lang, kayang-kaya mo na yan, kayang-kaya na yan ibigay sa'yo ni Lord. Kasi yung dalawang bagay na yon na tinutukoy, kahit ikaw ay mag-isa pa lang, ay yung mind mo at saka yung heart mo. Kapag yung mind mo and heart mo nag-agree sa isang idea, ibibigay sa ni Lord yan. Okay? Pero kung minsan nagtatalo yung isip mo at puso mo, kaya ko ba to? Baka hindi ko to kaya, ganyan, baka hindi ko to kaya, baka may ganito, baka may ganyan. O, baka hindi pa ibigay sa agad ni Lord. Pero pag yan, nakita ni Lord na nag-agree na yung heart mo and mind mo sa isang bagay, it will be done for them by my Father in heaven. Okay? So, yun lang po. Thank you, Lord, and to God be the glory. So, thank you.